on the day of my judgment, when I stand before God, and He asks me, why did I kill one of His true miracles? What am I going to say? That it was my job. You tell God the Father it was a kindness you done. I know you heard me word. I can feel it on you. I want it to be over and done with. I do. I'm tired, boss. Tired of being on the road, lonely as a sparrow in the rain. I'm tired of never having me a buddy to be with, to tell me where we's going to, coming from, or why. Mostly I'm tired of people being ugly to each other. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang epic realism tragedy film na tinatawag na The Green Mile. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Catherine Malyari, Lin Yangko, AWAP TV Official, Jerwin Ints, Aljan James Lexter, Novi TV, Joff Pascual, Dimple Datuwota, Ivy Digula, at Joel Id Vega from Cavite Dragon ng Guam. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang grupo ng mga lalaki na may dalang rifle at tinidor ang naglalakad sa gitna ng taniman ng trigo. Umaasa silang hindi pa huli ang lahat para iligtas ang mga bata. Isang matandang lalaki ang nagising, siya si Paul Edgecombe. Kahit nakatira na siya sa bahay ampunan, malinaw pa rin ang kanyang isipan at kaya pa rin niyang alagaan ang sarili. Pagkatapos maghilamos, humiling siya ng 2 pirasong tuyong tinapay lang. Napansin ng isang tagapag-alaga na balak ni Paul na maglakad-lakad sa bundok, kahit bawal ito. Nangako naman si Paul na mag-iingat, at nangako rin ang tagapag-alaga na hindi siya isusumbong. Umalis si Paul at nagtungo sa isang lumang kubo sa gitna ng gubat. Pagbalik niya sa bahay ampunan, nanunood ang lahat ng klasikong pelikula sa TV, ang Top Hat. Habang pinapanood ito ni Paul, tila may bumalik sa kanyang alaala na sobrang tumama sa damdamin niya. Napaluha siya. Lumapit ang matalik niyang kaibigang si Elaine para damayan siya. Nag-uusap sila tungkol sa kung paano bigla-bigla na lang bumabalik ang mga alaala na parang bagyo. 60 taon ang nakalipas, si Paul ay nagtatrabaho sa bilangguan noong panahon ng Great Depression. Kakaunti lang ang trabaho noon kaya pinanghawakan niya ito ng mahigpit. Siya ang head guard sa death row block, ang tinatawag nilang The Last Mile. Tinawag din nila itong The Green Mile dahil sa kulay ng tiles sa sahig. Mayroon silang electric chair na tinatawag ng mga gwardya na Old Sparky. Ang taon na pinakatumatak sa kanya ay 1935, ito yung taon na nagkaroon siya ng masakit na impeksyon sa pantog. Sabi ng mga kasamahan niyang sina Brutal at Dean, dapat ay nagpahinga muna siya at nagpunta sa doktor. You should have took the day off going to see the doctor. Pero tumanggi si Paul, kailangan daw niyang nandoon dahil may bagong bilanggo na darating. Maya-maya, dumating ang van sa harap ng bilangguan. Sinabag itong gwardiya na si Percy at veteranong si Harry ang nag-escort sa kanya. Grabe ang laki ng lalaki. Sobrang tangkad niya, para tuloy naging maliit si Brutal, na malaki na rin naman talaga. Si Percy naman, mainitin ang ulo at mayabang. Inis sa kanya ang buong team. Pagdating nila, hinarap ni Paul ang dambuhala na nakapaa, at tinanong kung balak ba nitong gumawa ng gulo. I'm not gonna have any trouble with you, big boy. Sa laki niya, parang kaya niyang give-in ang buong kulungan ng hindi man lang pawisan. Pero imbes na magpakita ng tapang, takot at nerbyoso ang hitsura niya. Tahimik niyang tinawag si Paul na, "Boss," at pumasok sa selda ng walang labanan. Inutusan ni Paul si Percy na lumabas ng block pero matigas ang ulo nito, hanggang sa sigawan siya ng ibang gwardiya. Ang tensyonado at nakakahiyang eksena ay napanood ni Del, isa sa mga bilanggo, at natawa ito. Hindi natuwa si Percy. Sa galit, binasag niya ang mga daliri ni Del gamit ang baton niya. Nang makaalis na si Percy, inutos ni Paul na tanggalin ang mga posos ng bagong preso. Doon nila napansin na tila may kapansanan ito sa pag-iisip, hirap siyang magsulat ng sarili niyang pangalan. Your name is John Coffey. Yes sir, boss. Like to drink, only not spelled the same. Nahihiyang nagtanong ang dambuhala kung bukas ba ang mga ilaw sa gabi. Natatakot kasi siya sa dilim. Swerte niya, bukas palagi ang ilaw sa hallway tuwing gabi. Inabot niya ang kamay kay Paul para makipagkamay. Nagkatinginan ang mga gwardiya, kinakabahan na baka durugan niya ang kamay ni Paul. Pero ramdam ni Paul na wala siyang masamang intensyon. Bago niya bitiwan ang kamay, may sinabi siyang kakaiba. I couldn't help it, boss. I tried to take it back, but it was too late. Hiniling ni Paul ang file ng bagong bilanggo. Sinabi ni Harry na malala ang kaso nito. 2 batang babae,
magkapatid, ang dinukot mula sa isang bayan. Naghabol ang ama kasama ang mga taga-baryo. Naabutan nila si John Coffey, nakaupo sa lupa, hawak ang punit-punit na katawan ng mga bata. Umiiyak siya, para ngayon lang na-realize ang nagawa niya. Muntik na siyang patayin ng ama ng mga bata, pero pinigilan ito ng mga tao. Nang mabasa ni Paul ang opisyal na ulat ng mga pinsala, napailing siya sa gulat. Dumating ang warden na si Hal Morse habang binabasa niya ito. Tinanong ni Paul kung kamusta si Melinda, ang asawa ni Hal, na matagal nang may matinding sakit sa ulo. May kailangan din silang paghandaan sa trabaho, ang nalalapit na execution ng presong si Bitterbuck. May isa pa silang dapat bantayan, si Percy. Kamag-anak ito ng gobernador, kaya hindi basta pwedeng paalisan. Pero mukhang gusto na rin itong lumipat sa mental hospital. Halatang interesado si Percy sa mga baliw. Alam ni Paul na matagal na sanang lumipat to, pero mukhang nanatili lang para lang makapanood ng execution ng malapitan. Kung yun lang ang paraan para mawala si Percy, ayos lang sa mga gwardiya, handa silang gumanap ng palabas para lang tuluyan na siyang umalis. Sa bahay, hindi makatulog si Paul. Hindi niya maunawaan kung bakit hinayaan ng Diyos na makagawa si Coffey ng ganong krimen. Pinipilit siyang pagkalmayan ng asawa, niyaya pa siyang humiga, pero tumanggi si Paul. May iniinda raw siyang impeksyon. Kinabukasan sa kulungan, may nangyaring kakaiba. Isang daga ang biglang naglakad sa gitna ng hallway, walang katakot-takot. Hinagisan siya ni Brutal ng pagkain. Tapos, tumakbo ang daga papasok sa lumang padded cell na dati para sa mga marahas na preso. Ngayon, tambakan na lang ito ng gamit. Hinanap siya ng mga gwardiya, pero hindi nila mahanap. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla siyang bumalik na parang walang nangyari. Nakita siya ni Percy at nagwala ito, pilit tinatapakan ang daga, pero mabilis itong muling pumasok sa tambakan. Narinig ng ibang gwardiya ang ingay at pinabayaan muna si Percy na mapagod kakahanap, parang trip lang nila siya. Ilang oras siyang nagbubuhat ng kahon nang wala namang resulta. Sa bandang huli, sinigawan siya ni Paul. We don't scare him any more than we have to, Percy. Paliwanag niya, trabaho ng gwardiya na panatay lang kalmado ang paligid. Yung mga nakabilanggo sa death row ay mahina na ang isip. Kaunting pressure lang, baka saktan nila ang sarili nila o ang iba. Pero hindi nakikinig si Percy. Minumura niya ang mga bilanggo, pati mga kasama niya. Kaya si Brutal, sinakal na siya. Kailangan pang awatin ni Paul. Alam nilang may koneksyon si Percy, pwede siyang magpaalis ng tao. Pero this time, sawa na si Paul. Diretso niyang sinabi, kung lalagpas ka ulit sa linya, handa kaming mawalan ng trabaho. Pero ngayon, walang magpipigil. Lumipas ang oras, dinala na si Bitterbuck para magpaalam sa asawa at anak. Samantala, nagsimula ng mag-ensayo ang mga gwardiya para sa execution. Yung matandang janitor, pumapel bilang preso. Habang itinatali siya sa electric chair, puro bastos na biro ang pinagsasabi niya. Tawanan ang mga gwardiya. Black humor na lang daw talaga ang nagpapalakas sa loob nila. Pinagalitan sila ni Paul, pero alam naman niyang hirap din sila. Sa totoong execution, bawal na bawal ang kahit anong ngiti. Si Percy, nakatingin sa lahat ng may malademonyong interes. Bago isuot ang cap na may kuryente sa ulo ng preso, nilalagyan muna ito ng basang espongha, para mabilis dumaloy ang kuryente. Para mas mabilis, at mas makatao, raw ang kamatayan. Kinagabihan, inahit nila ang tuktok ng ulo ni Bitterbuck para mas maganda ang daloy ng kuryente. Umupo si Paul sa tabi niya para sa huling pag-uusap. Sabi ng lalaki, naniniwala siyang kapag tunay kang nagsisi sa mga kasalanan mo, bibigyan ka ng pagkakataong balikan ang pinakamasayang sandali ng buhay mo pagkatapos mong mamatay. Para sa kanya, yun yung camping nila ng asawa niya. Silang dalawa lang, nakaupo sa tabi ng apoy sa bundok. Kitang-kita niya ang kagandahan ng katawan ng asawa niya sa liwanag. 18 lang sila noon. Magdamag silang nag-usap hanggang sumikat ang araw. Tahimik na sinabi ni Paul na naniniwala rin siya sa ganon. Baka yun talaga ang langit. Pero kahit ganon, takot pa rin si Bitterbuck sa execution. Ginawa ni Paul ang lahat para pakalmayan siya. Pagdating ng gabi, itinali na nila si Bitterbuck sa electric chair habang pinapanood sila ng mga testigo mula sa likod ng salamin. Isa sa mga gwardiya ang nagsimula ng formalidad. Electricity shall not be passed through your body until you are dead. God have mercy on your soul. Hinayla ni Brutal ang switch. Napuno ng sigaw ang buong silid.
Matapos ang unang kuryente, lumapit ang doktor para kumpirmahin ang pulso. Buhay pa siya, kaya isang pangalawang kuryente ang tumapos sa kanya. Tahimik na, hindi nakapagpigil si Percy. Adios, Chief. Drop us a card from hell. Let's know if it's hot enough. Itinulak siya ni Brutal at siya na ang nagtulak sa bangkay papalabas. Maya-maya, kinausap ni Paul si Percy tungkol sa matagal ng planong paglipat, pero hindi pa rin kontento si Percy. Hindi lang niya gustong manood ng execution, gusto niya siyang mismo ang mamuno rito. Sandaling nag-alinlangan si Paul, pero pumayag din. Kinabukasan, bumalik ang maliit na daga. Sa pagkakataong ito, dumiretso siya sa selda ni Del. Napamahal agad si Del sa kanya at pinangalanan siyang Mr. Jingles. Matalino ang daga, marunong sumunod sa utos at marunong pang magpaikot ng sinulid na parang nasa perya. Kahit si Percy, mukhang napahanga. Nagbigay pa siya ng kahon ng sigarilyo para gawing bahay ng daga. Maya-maya, lumapit si Hal kay Paul may dalang balita, may bagong preso na naman. William Wharton ang pangalan, pero tinatawag siyang Wild Bill. Kung ano-anong karumal-dumal na krimen ang ginawa niya. Ang sentensya niya ay para sa pagpatay ng 3 tao, kasama na ang isang buntis. Pero may mas masakit na balita si Hal, hindi lang tungkol sa trabaho. Ang asawa niyang si Melinda, may malalang brain tumor, walang pag-asa, ni hindi niya alam kung paano sasabihin ito sa asawa niya. Kinagabihan, hindi makatulog si Paul, lalo pang lumalala ang sakit niya sa singit. Nagplano siyang pumunta na talaga sa doktor. Pero bago yon, kailangan muna nilang i-proseso si Wild Bill. Kinabukasan ng umaga, si Nadine, Harry, at Percy ang sumando sa kanya mula sa mental hospital. Nakahilo pa sa gamot si Wild Bill, parang zombie. Pero pagdating nila sa death row, tagaktak na ang pawis ni Paul sa lagnat, at biglang bumalik sa ulirat si Wild Bill. Siniko niya si Percy sa ulo, tapos sinakaw si Dean gamit ang kadena. Sinubukan ni Paul na tumulong pero tinamaan siya sa singit at napaluhod sa sakit. Si Harry, na matanda na, hindi na rin kinaya ang pagpigil sa baliw na preso. Si Percy, nakatingin lang, parang estatwang natulala sa takot. Tumigil lang ang gulo nang dumating si Brutus at binagsak si Wild Bill gamit ang isang malakas na suntok. Tiningnan niya ang walang malay na katawan ng lalaki at bulong niya, paanong nakakalikha ang mundo ng taong gaya nito. Pinadala ni Paul ang mga sugatang gwardiya sa doktor. Yung natitira, inutusan niyang magsulat ng ulat. Naiwan siya sa mile kahit halos hindi na siya makatayo sa sakit. Maya-maya, tinawag siya ni John Coffey. Sagot ni Paul, hindi ito ang tamang oras, pero lumapit pa rin siya, dahan-daang naglalakad. Biglang hinawakan siya ni Coffey at hinayla papalapit sa rehas. Napasigaw si Del at humingi ng tulong. Pero bago pa may makalapit, inilapat ni Coffey ang dambuhalang palad niya sa namamagang singit ni Paul. Biglang lumiwanag ang bombilya sa selda, sabay pumutok. Binitiwan siya ni Coffey, at nagsimulang ubuhin ng malala. Mula sa bibig niya, may lumabas na itim na usok, parang alikabok, na unti-unting umangat at nawala sa hangin. Sabi ni Coffey, kinuha na niya ang sakit ni Paul. Pagod na ako, boss, bulong niya. Tila nauubusan na ng lakas. Nahiga siya at agad nakatulog. Si Paul, nanginginig, tumakbo papuntang banyo. Doon niya na-realize, wala na ang sakit, para siyang muling isinilang. Gabi na. Magkayakap lang sa kama sina Paul at ang asawa niya. Tahimik, wala silang sinasabi, pareho lang silang nalulunod sa alaala ng kabataan nila. Kinabukasan, nag-leave si Paul at dumiretso sa abogado na nagdepensa kay Coffey sa korte. Pero sabi ng abogado, wala raw kahit anong record sa nakaraan ni Coffey, parang bigla na lang itong nalaglag mula sa langit. Ayaw paniwalaan ni Paul na isang marahas na tao si Coffey, pero buo ang paninindigan ng abogado. Kinumpere niya si Coffey sa isang aso na inampon nila dati, mabait, tahimik, pero isang araw, bigla na lang umatake. Tinaga ang anak niya sa mukha at nabulag sa isang mata. Kinabukasan ulit, dinalhan ni Paul si John Coffey ng cornbread na niluto ng asawa niya. Tinanong niya kung nagustuhan ng asawa ni John, at ngumiti si Coffey, oo raw, tuwang-tuwa. Ibinahagi rin niya yung tinapay kina Del at Mr. Jingles. Nakiusap din si Wild Bill ng kaunti, pero hindi siya pinansin. Imbes, nagbitiw siya ng mga racist na salita kay Coffey. Lumapit agad si Paul para patahimikin siya, pero sumagot si Bill, dinuraan niya mismo si Paul sa mukha. Ganyan talaga si Wild Bill, palaging nananodya. Kaya para matigil siya, binugahan siya ng fire hose ng mga gwardiya at itinapon sa isolation cell. Nangakong magpapakabit daw siya, pero ang totoo, bumili lang siya ng pie sa janitor at ibinato kay Brutus, tumama pa sa mukha.
Bumalik tuloy siya sa kulungan. Palapit na ang execution ni Del. Wala siyang pamilya na makakausap bago siya mamatay, kaya naisip ng mga gwardiya na gawan siya ng munting palabas, nagkunwaring mga taga-circus na dumayo pa para makita ang sikat na daga performer. Aliw na aliw si Del. Samantala, tinuturuan ni Paul si Percy para sa rehearsal ng execution. Lahat ng hakbang, maayos. Wala siyang sablay. Pagkatapos, nakita ni Percy na masaya si Del na bumalik sa selda, tila gusto na niyang ayusin ang lahat. Pero biglang tinakat niya si Del. Napaigtad ito at natamba, tumama ang ulo. Tawa lang si Percy, sabi niya, "Berwan lang yun." Habang abala siya, nilapitan siya ni Wild Bill mula sa loob ng kulungan, hinayla siya, hinipuan, at binulungan ng mga bastos at nakakakilabot na banta. Nang bitawan siya, nanlambot si Percy, natulala, nanginginig. Tapos inasar pa siya ng isa sa mga gwardiya, parang batang babae. Hindi napigilan ni Del ang tawa. Si Percy, sobrang takot, naiihi sa salawal. Namula siya sa hiya. Nakiusap na huwag ikalat ang nangyari. Kalma lang si Paul. Sabi niya, What happens on a mile stays on a mile. Always has. pero si Del, syempre, tuloy lang sa pang-aasar. Dumating na ang araw ng execution ni Del. Halata ang kaba niya, hindi para sa sarili, kundi para kay Mr. Jingles. Tanong niya, sino raw ang mag-aalaga sa daga? Nangakong si Paul na ang bahala, pero nag-aalala pa rin si Del. Baka raw matakot ang daga sa bahay ni Paul na malapit sa gubat. Kaya gumawa ng kwento si Brutus, isang lugar na tinawag niyang Moseville. Isang malaking circus tent na puro daga ang nakatira, nagtatrabaho, nagpapasaya sa mga tao, at nabubuhay na parang hari. Kumislap ang mga mata ni Del. Naniniwala siyang totoo. Para sa kanya, parang langit ang Moseville. Biglang gamulong ang spool ng sinulid. Tumakbo si Mr. Jingles palabas ng selda para habulin ito. Pero sa gulat ng lahat, bigla na lang inapak-apakan ni Percy ang daga. Tumama yung bote niya, at nadurog si Mr. Jingles. Tahimik lang si Percy. Lumakad palayo na parang walang nangyari. Napasigaw si Del. Sobrang sakit, parang binasag ang puso niya. Tahimik lang si John Coffey. Inabot niya ang kamay niya at sinabi sa kanila na bilasan na. Dahan-daang pinulot ni Paul ang katawan ng daga at iniabot kay Coffey. Dinala ito ng higanti sa mukha niya at hinangahan. Biglang lumiwanag ang buong kwarto. At sa hindi maipaliwanag na paraan, tumakbo pabalik si Mr. Jingles, buhay na buhay. Parang walang nangyari. Tapos, tulad ng dati, umubo si Coffey at muli, may lumabas na itim na usok mula sa bibig niya. Walang makapagsalita. Tulala ang lahat. Hinarap ni Paul at Brutus si Percy. Sabi ni Paul, buhay ang daga, at totoo lang, mas palpak ka sa pagpatay ng daga kaysa sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Hindi makapaniwala si Percy. Akala niya prank lang yun para mapahiya siya. Galit na galit, hinawakan ulit siya ni Brutus, at sinabi ni Paul ang totoo. Pagkatapos ng execution ni Del, mawawala na si Percy sa mile. Kung hindi siya kusang aalis, bubugbugin siya at isusumbong nila sa korte lahat ng ginawa niyang kasamaan. Kasama na yung pagiging duwag. Nagkamay sila. Ayos na ang usapan. Gabi ng execution. Kalma lang si Del habang naglalakad. Inabot niya si Mr. Jingles kay Paul, at sinabi, pakialaga naman ang kaibigan ko. Pero hindi siya pwedeng manatili sa loob habang nangyayari ang execution, kaya si Coffey ang humawak sa daga, niyakap niya ito ng marahan. Nagpaalam si Del sa daga, mahal kita, sabi niya. Habang nilalakad niya ang koridor papunta sa electric chair, napansin niyang nakangisi si Percy mula sa gilid. Sa kanyang huling salita, humingi ng tawad si Del sa lahat ng kasalanan niya, at muling nakiusap kay Paul na huwag pabayaan si Mr. Jingles. At doon siya tinaga, ni Percy. Bigla niyang sinigaw sa harap ng lahat ang totoo, ang Moseville daw ay kathang-isip lang. That's just a fairy tale these guys told you to keep you quiet. At ng oras na para basain ang espongha na magpapabilis at magpapagaan sana sa kamatayan ni Del, kunwari lang ang ginawa ni Percy. Ipinakita niyang binasa niya ito, pero hindi niya talaga isinawsaw sa tubig. Huli na nang mapansin ni Paul ang ginagawa niya. Nagbigay ng senadorya si Percy, at hinayla na ang switch. Nagkikisay si Del sa upuan, nanginginig habang sumisigaw sa matinding sakit. Kumalat sa buong kwarto ang amoy ng sunog na laman. Kasabay nito, nagkikisay rin si Coffey sa selda niya, ramdam niya ang sakit ni Del, parang pinapasan niya ito kasama ng espiritu ni Del. Samantala,
Tuwang-tuwa si Wharton. Halos magtatatalan sa saya habang humahalaklak na parang baliw. Umasa si Paul na mamamatay agad si Del, na matatapos na agad ang lahat. Pero mali siya. Hindi pa tapos ang paghihirap. Tumatagal ito. Umaakyat na ang apoy sa katawan ni Del. Nagkakagulo na ang mga nanonood. Nagsisigawan, nag-uunahang tumakbo palabas. Hinayla ni Paul si Percy at pinilit siyang panoorin ang ginawa niya. Nang sa wakas ay tumigil ang sigaw, inutusan ni Brutus si Percy na apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Pagkatapos, naglakas pa ng loob si Percy na sabihing hindi raw niya alam tungkol sa espongha. Hindi na nakatiis si Brutus. Sinampal niya ito. Dumating si Howell, galit na galit. Naghahanap ng sagot kay Paul kung ano ang kabaliwang nangyari. Pero alam ni Paul na ang pinakaimportanteng bagay ngayon, mawala na si Percy. Kaya tinakpan niya ang totoo, para matuloy ang usapan nila, para tuluyang mawala sa Miles si Percy. Pagkatapos, bumisita siya kay John. Tahimik lang itong umiiyak sa selda niya. Sabi ng dambuhala, naramdaman niya ang sakit ni Del. At ngayong tapos na, sobrang pagod na siya. Si Mr. Jingles naman, takot na takot pa rin. Tumakbo ulit at nagtago sa padded isolation cell. Si Coffee, gamulong at natulog. Weekend na. Bumisita si Paul at ang asawa niya kina Hal at Melinda. Sa gulat nila, okay naman ang pakiramdam ni Melinda. Medyo masigla siya, pero sabi ni Hal, may mga pagkakataong nagsisisigaw ito ng mga mura na hindi raw niya alam ng asawa niya. Parang ibang tao siya. Kinabukasan, inimbita ni Paul ang mga gwardiya sa bahay para sa tanghalian. Doon niya unang ikinwento ang nangyari sa kanya, kung paano siya pinagaling ni John Coffey. Sabi niya, God putting a gift like that in the hands of a man to kill a child. dito niya unang binanggit ang plano. Parang kabaliwan, ang palihim na paglabas kay John Coffey mula sa kulungan, para lang tulungan si Melinda. Napanganga ang lahat. Pag nahuli sila, diretso silang lahat sa kulungan. At kahit hindi nila hulihin, si Coffey ay opisyal pa ring bilanggo. May death sentence. Pero ngayon lang inamin ni Paul ang totoo, naniniwala siyang inosente si John. Hindi raw posibleng ang isang rapist o mamamatay tao ay may kapangyarihang ganito. Ang ganitong biyaya ay hindi galing sa kasamaan. Unti-unti, napaniwala niya ang mga kasama. Gabi ng plano. Binigyan nila si Wild Bill ng pampatulog na kayang magpatamba ng kabayo. Bagsak agad. At doon na rin nila ginapos si Percy gamit ang straitjacket, piniringan, at ipinasok sa padded cell. Sabi ni Paul, para kay Delto, para maisip mo kung ano ang ginawa mo sa kanya. Si Percy, hilo pa rin. Walang kamalay-malay. Si Dean ang naiwan para magbantay sa Mile. Siya ang pinakabata at may pamilya, kaya hindi pwedeng isama sa plano. Kapag tinanong siya, sasabihin niyang nasa isolation room pa rin si Coffey at nasa labas lang ang iba para sa errands. Pero paglabas niya ng selda, biglang sumugod si Wild Bill. Hinablot siya sa braso, napuno ng takot ang mukha ni John, at sabay-sabay na pumutok ang mga bamilya sa hallway. Bagsak ulit si Bill. Tulog. Paglabas nila sa open air, hindi makapaniwala si John. Samantala, alam na ni John na may kakaiba, at tuwang-tuwa siya, para lang makalakad sa labas, parang regalo na sa kanya. Yumuko siya, kinuha ang isang bungkus ng damo, at inamoy ito. Sinabihan ang iba na gawin din nila. Sandaling katahimikan. Huminga silang lahat ng malalim. Pinasakay nila si John sa truck at nagtungo sila sa bahay ni Nahal. Sa hindi malamang paraan, alam ni John kung ano ang mangyayari. Alam niyang may kailangan sa kanya. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ni Hal. May dalang shotgun. Akala niya, escape o gulo ang dala nila. Sinubukan ni Paul ipaliwanag, pero si John ang humarap. Tahimik lang siyang lumapit. Parang alam niya na agad kung saan siya dapat pumunta. Natigilan si Hal, parang may nakita siyang milagro. Pinapasok niya sila. Umupo si John sa kama ni Melinda. Napansin ng babae ang mga peklat sa katawan niya. Halatang ilang beses na siyang binugbog. Hindi na rin niya maalala ang kabataan niya. Dahan-dahan siyang yumuko. Pinakilala ang sarili. Lumapit sa mukha ni Melinda. At nung nagdikit ang mga labi nila, biglang lumiwanag ang buong kwarto. Tumigil ang lahat ng orasan. Yumanig ang buong bahay, parang nilindol. Inangkin ni John ang sakit. Parang nilunok niya ang tumor ni Melinda. At bigla siyang sinimulang mabulunan. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya inilabas ang lason. Pinigil niya ito. Tumanggi siyang tumanggap ng tulong. At biglang iminulat ni Melinda ang kanyang mga mata. Wala siyang maalala sa nangyari. Ang alam lang niya, maayos ang pakiramdam niya. Tumingin siya sa paligid ng kwarto, nakita si John, at parang ngayon lang sila nagkakilala ulit. What's your name? John Coffey, ma'am. Like the drink?
only not spelled the same. Ikinwento ni Melinda na nanaginip siya, isang panaginip kung saan nakilala niya si John sa kadiliman. Bilang pasasalamat, binigyan niya si John ng pendant ni San Cristobal, isang dambuhalang santo na nagpapasan ng iba sa gitna ng hirap, kahit ikasawi pa niya. Maingat na tinulungan ng mga gwardya ang pagod at mahina nang si John papasok ng truck. Akala ni Brutal, baka sinadyang hindi agad ilabas ni John ang tumor ni Melinda, baka umaasa siyang yun na ang papatay sa kanya bago pa sila magpatuloy sa pagbitay. Bumalik sila sa kulungan ng walang aberya at pinahiga si John sa kanyang kama. Pagkatapos, pinalaya nila si Percy mula sa padded cell. Pero wala siyang natutunan. Mas mapait pa nga siya ngayon kaysa dati. Habang naglalakad siya sa harap ng mga selda, biglang hinablot ni John ang kanyang leeg at hinayla siya palapit sa bakal. Nanghihina si Percy habang kumakapit sa hangin. At gaya ng dati, bumuga si Coffee ng makapal at abong usok sa kanya. Agad na lumapit ang mga gwardya para tingnan siya. Wala namang pisikal na pinsala, pero wala na ang liwanag sa mga mata ni Percy, parang walang laman, tulala. Dahan-dahan siyang naglakad sa koridor na parang wala sa sarili. Hanggang sa bigla na lang siyang tumigil, bumunot ng baril, at pinaputok ito ng sunod-sunod kay Wild Bill. 6 na bala, lahat tumama. Bumagsak si Percy sa sahig habang muli siyang bumuga ng abo mula sa kanyang bibig. Si Paul ang unang lumapit kay John. Sabi ni John, ginawa lang niya ang nararapat. I punished them bad men. I punished them both. Nang mahawakan ni Wild Bill ang braso niya noon, nakita ni John ang lahat. Ngayon gusto niyang makita rin ito ni Paul. Kaya nagabot sila ng kamay, at parang hinihigop si Paul papasok sa alaala. Doon nakita ni Paul ang huling araw ng buhay ng magkapatid na batang babae. Napakasakit ng tanawin, nanginginig ang katawan niya at sumabog. Ang lahat ng pamilya sa kulungan. Si Wild Bill, dati pa palang nagtatrabaho sa bahay ng pamilya ng mga bata, kumakain pa kasama nila. Pero nung gabing iyon, bumalik siya, at inakay ang magkapatid papunta sa gubat. Sinabihan silang kapag may nagsisigaw, mamamatay ang isa, kaya tumahimik ang dalawa. Dahil sa pagmamahalan nila sa isa't isa, mas pinili nilang manahimik, at yon ang naging kapahamakan nila. Sabi ni John kay Paul, araw-araw niyang nararamdaman ang ganoong sakit, hindi na niya kaya. Gusto na niyang matapos ang lahat. Maya-maya, dumating si Nahal at ang mga pulis. Si Percy, tulala pa rin, nakatitig lang sa kawalan. Tinanong ni Hal si Paul kung may kinalaman ba sa nangyari sa bahay niya ang pagkamatay ni Bill. Nagsinungaling si Paul, alam niyang walang tulong na may dudulot ang totoo. Sa huli, dinala na si Percy sa mental hospital, hindi bilang staff, kundi bilang pasyente. Ngayon, hinarap ni Paul ang katotohanan, si John Coffey ay mabuting tao. Banal. Huling tao sa mundo na nararapat mamatay sa silya elektrika. Marami na siyang ginawa sa buhay, pero kung hahayaan niyang mamatay si John, alam niyang diretso siya sa impyerno. Nang usap sila ng asawa niya tungkol dito. Sabi ng asawa niya, tanungin si John kung ano ang gusto niya. Baka nandoon ang sagot. 2 araw bago ang bitay, muling dinalaw ni Paul si John. Nakita ni John ang bigat sa puso niya at sinabing huwag na siyang mag-alala. Ayaw niyang makalaya. Pagod na siya. Pagod nang maglakad sa mundong ito ng mag-isa. Pagod na sa sakit ng lahat ng tao sa paligid niya. Ang kamatayan ay magiging kapahingahan. Huli niyang hiling. Isang piraso ng matamis na cornbread na natatandaan niya mula pagkabata. At isa pa, gusto niyang makapanood ng sine. Ain't never see me a flicker show. Agad namang tinupad ng mga gwardya ang hiling niya. Dinala siya sa screening room para manood ng Top Hat, ang parehong pelikula na nagpaluha kay Paul sa retirement home. Napanganga si John habang pinapanood ang mga sayaw sa pelikula. Mahinang bulong niya, para silang mga anghel. Dumating na ang araw ng bitay. Inalis ni Paul ang pendant ni Melinda mula kay John at nangakong ibabalik niya ito matapos ang lahat. Ngumiti si John. Sabi niya, na naginip siya tungkol sa Moseville. Buhay pa si Mr. Jingles, nagpapatawa sa 2 batang babae. Masaya, buhay. Nang ipasok na siya sa silid ng bitayan, huminto muna si John. Ramdam niya ang galit mula sa mga nanonood, lalo na mula sa mga magulang ng namatay na mga bata. May mga nagsasabi pa nga na dapat 2 beses siyang bitayin, para mas maramdaman niya ang sakit. Maingat siyang pinaalalahanan ni Brutal na mag-focus na lang sa mga gwardyang tunay na nakakakilala sa kanya, mga taong may malasakit sa kanya. Si Dean, habang umiiyak, itinali siya sa upuan. Si Paul, pinipilit manatiling matatag, walang emosyon, propesyonal ang mukha. Habang binabasa ni Paul ang sentensya, isinusuot na ang itim na hood sa ulo ni John, pero nakiusap siya. Ayokong mapunta sa dilim. Natatakot ako.
Iginagalang ni Paul ang kahilingan niya, hindi niya ito tinakpan. Binasa niya ang espongha ng tubig. Tahimik ang buong silid habang hinihintay ang hudyat, ngunit natigilan si Paul. Hindi niya masabi ang utos. Sa halip, lumapit siya at hinawakan ang kamay ni John sa huling pagkakataon. Sa isip niya, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang isang kaisipan, tumulong kami sa pagpatay sa kanya. At araw-araw itong nangyayari. Hindi ito tama, hindi ito makatarungan. Sa wakas, binigkas ni Paul ang utos. We're on to. Mabilis ang bitay, walang sigaw, tanging katahimikan lang, at marahang pag-iyak ng mga lalaking nasa paligid. Pagkatapos, marahang isinuot muli ni Paul ang pendant ni San Cristobal sa leeg ni John. Balik sa kasalukuyan, tinapos na ni Paul ang kanyang kwento. Yun na ang huling bitay na pinamahalaan niya. Matapos noon, lumipat sila ni Brutal sa isang pasilidad para sa mga kabataang naliligaw ng landas, para gabayan sila patungo sa tamang direksyon. Hindi lubos na makapaniwala si Elaine sa lahat ng sinabi ni Paul. Kasi kung tutuusin, dapat matagal na siyang patay sa edad niya. Kaya inaya siya ni Paul na maglakad. Dumating sila sa isang lumang kubo sa gitna ng gubat. Sa loob, sa isang kahon ng sigarilyo, may isang lumang kaibigan, si Mr. Jingles. Oo, yung maliit na daga, buhay pa rin, at patuloy pa rin sa pag-ikot ng kanyang spulang laruan. Manghang-mangha si Elaine. Ipinaliwanag ni Paul na matapos ang pagbitay kay John, bumalik sa kanya ang daga. At gaya ng ginawa kay Paul, ibinahagi rin ni John ang kapangyarihan niya kay Mr. Jingles. Kaya ngayon, si Paul ay 108 taong gulang na. Nalampasan niya na ang buhay ng lahat ng mga taong mahal niya. At naniniwala siyang bahagi iyon ng parusang natanggap niya, dahil tinulungan niyang patayin ang isang tunay na milagro. Ngayon, inilibing na rin niya si Elaine. Alam naman niyang hindi siya mabubuhay magpakailanman, pero siguradong matagal pa bago siya makapagsabing, handa na akong magpaalam. Alam mo na kung saan mo makikita ang pamagat ng pelikula sa description. Pero bago ka umalis, sabihin mo nga sa comments, anong gagawin mo kung ikaw si Paul Edgecombe? At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.